Do ba 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 do boo do a boo ba do. Uy, magandang araw. Alam niyo ba, ngayong araw na to, na-invite ako na magsalita about a topic na talaga namang gustong-gusto ko. Kaya naghahanda ako eh. Naghahanda ako na susutin at gagamitin para sa topic na ito. Teka lang Ang topic nga pala, personal branding. Gustong-gusto ko yan. Alam niyo kung bakit? Ito ang topic na hindi naluluma. It is always in. It is always trending. Kasi nga, branding. Kaya, kita-kits! Yes, you heard it right. Tama po. Magsasalita ako for a topic that is very dear to me. Personal branding. Wow! May problema po tayo. Wala ako sa araw na naipangako ko. So what will I do? Mahalaga yung pupuntahan ko, pero naka-oo na ako dito sa seminar na to. Ang ganda pa naman ng topic. The good thing is, we now have the technology. Meron na tayong teknolohiya para maging posible ang dati imposible. Kaya kasama nyo pa rin ako kahit wala ako dito. Let's talk about branding. Yes, branding. Before we proceed sa topic ng personal branding, pag-usapan muna natin, ano ba yung branding? To cut it short, branding is something na naiisip natin tungkol sa isang company, sa isang product, o sa isang bagay na ginagamit, binibili, o ating laging nakikita. So, branding. Kaya pag nakikita nyo itong mga logo na to, akala nyo yun na yung branding. Yun na yung brand. So, at least now you know. So, when we talk about personal branding, that means ikaw, tayo. Sino ba tayo? O ano ba ang ating reputasyon? To proceed with that topic, personal branding, gusto ko munang pansinin ninyo, yung papalit-palit ko ng damit, palit-palit ko ng pwesto, and even my background. If you will think, kung hindi mo ako kilala, kung hindi mo ako kilala bilang peso manager o bilang dating coach ng football o dating boy scout o dating kasama lang sa theater arts o kaya dating rallyista o kaya somebody na nagda-drive o kaya somebody na supportive na father, you would think na isa akong musician. Because that is what I wanted you to think. Kaya nga, binigay ko dito eh. Kaya nga, may pagganong-ganon pa ako kanina. Because, kasama yan sa pag-uusapan natin, personal branding. Tara! Okay, let's make it first clear. Brand is not the logo. Because the logo is just a symbol. The brand is not the product. Kasi yung product, yun yung binibenta at binibili lang natin. No? So, the brand as well is not the promise. Hindi ito yung values, hindi ito yung binibenta, hindi ito yung nilalagay sa advertisement, hindi ito yung pinakikita. Because brand is something we perceive. Intangible yun. Brand is intangible. Alright? So let's go to personal brand. When we say personal brand, ito ang definition niya.
And huwag kayong mag-aalala. Paano ba ako mag-create ng personal brand? By definition nga, di ba? Whether we like it or not, gustuin man natin o hindi, ayaw man natin gawin, meron tayong personal brand. Pag sinabi mong, tahimik kasi ako, hindi ako pwedeng mag-create ng personal brand ko. Wala nga akong SOCMED eh. Wala nga akong Facebook eh. Wala nga akong Instagram. Wala nga akong TikTok. So, paano ako magkakaroon ng personal brand? Yun ang brand mo. Hindi ka social media adept. Wala kang SOCMED. Yun ang brand mo. Ay, wala akong brand kasi ako yung tipo ng tao na happy-go-lucky lang, kapwat me, punta ako doon, punta ako dito, post ako doon, post ako dito, share ako doon, share ako nito. Wala akong sariling brand eh. I just go with the flow. So wala akong brand. Yun ang brand mo. Akala kasi ng iba, pag sinabi nating personal brand, ito yung pinagmamayabang mo, pinakikita mo sa social media, ito yung lagi mong ginagawa, o kaya pilit mong ginagawa. Branding is not something na created overnight. Personal brand is not something na magbihis ka ngayon, nagpalit ka ng green, nagpalit ka ng yellow. Hindi yun yun. Let's look at these people. So, branding is what others perceive of who you are, your reputation, yung sinasabi ng mga kaibigan mo sa'yo, yung sinasabi ng mga teachers mo sa'yo, yung mga sinasabi ng mga coworkers mo sa'yo, yung unang sasabihin pag nabanggit yung pangalan mo. That's branding. Yung, kilala mo ba si Juan? Si Juan yung makulit? Si Juan yung galawgaw? Si Juan yung tahimik? Parang, let's talk about Mark Villar. Si Mark, tahimik yan. That's branding. Minsan ang branding or personal branding pwedeng manipulated. Pero most of the time, sa mga batang tulad ninyo, napapasok pa lang sa mundo ng realidad, napapasok pa lang dito sa realidad ng buhay, dapat ingatan ninyo ang personal branding niyo. Kasi, ito yung panahon na gagawa pa lang kayo ng pangalan. Ito yung panahon na dahan-dahan ninyong bubuuhin kung sino ba kayo. Kung sino ka ba. Kaya, himayin na natin. Himayin na natin yung ituturo ko sa inyo kung paano magbuo ng inyong personal brand. Tara! Okay. So, pag-usapan natin yung brand mo. First things first, dapat mag-decide ka muna na ikaw yung produkto. Ikaw yung logo, ikaw yung promise. Ikaw lahat yun. Ikaw kasi yung nakikita, nababasa, at bibilihin ng gusto mong customer. Kaya dapat, desidido ka muna. Ako yung product. Ikaw yung product. Make yourself the product. Make yourself the promise and make yourself the logo. Ikaw yun. So, kung gagawa ka ng logo, dapat pagandahin mo. Diba? Kung gagawa ka ng promise, dapat very promising. Promise nga eh. Diba? Kung gagawa ka ng product, dapat pwede bilihin. Diba? Ibig sabihin, desisyonan mo na yung sarili mo kung ano ba gusto mo ibenta. So, I'm not here para turuan ka ng eto gawin mo, eto gawin mo, eto gawin mo, because that is not the way to make your own product. Kasi, ang sasabihin ko lang unang-una, of course, be yourself. Iba ako. Iba si Maria, iba si Jose, iba si Pedro. So, don't let anyone tell you, hoy, para ba benta ka, eto ang gawin mo. Para ba benta ka, dapat maging ganito ka.
Because that's not the way life is. Because the way life is for you to discover your inner self. Sino ba ako? Ano ba ako? Ano ba gusto ko? Diba? So, making yourself a product, step 1. Step 2. Dahil may product ka na, may logo ka na, may promise ka na, ito na ang gagawin mo ngayon. Make yourself a good, a strong personal product. Siyempre, yun ang gusto mo, di ba? Fresh grads kayo. Gusto nyo, balang araw, pagtingin ng tao mo sa'yo, uy, bibilihin ko to. Uy, gusto ko to. Uy, gusto ko siya. Ganoon. Diba? So, tara, make yourself the best product you can sell. Sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng i-ignore yung social media. Sabi kasi nila, hindi, ayaw ko mag-social media. Hindi, mabubuhay ako ng normal. Buhay ako ng katulad ng nanay, tatay ko, mama, papa ko. Wala namang sokmed nun. Nabuhay naman sila. That's your reputation. That's your choice. But, if you want to be fast-track sa panahon ngayon, mag-sokmed ka. Libre naman eh. Ingatan mo lang. Ayusin mo lang. No? So, wag mo lang hahayaan na si Meta ang mag-decide sa branding mo. Do not let the algorithm define you. But, you can actually manipulate algorithm ng social media. So, bakit ko kailangan ng social media sa branding? I'll tell you a secret. Atin-atin lang. Sa panahon ngayon, 99% of people would go to social media and browse about you. Sino ba to? Sino ba siya? Ano ba siya? Ano bang ginagawa niya? Whether we like it or not, that's the way it is. So, ano gagawin natin? Paninindigan mo na ayaw mo na social media? Wala kang magagawa kundi sumunod sa trending. If you want your product to be sold, kung ayaw mo, it's okay. That's your choice. Yun ang brand mo eh. So now na alam mo na ikaw yung product, na ikaw yung logo, na ikaw yung promise, at nag-decide ka na na gagamitin mo yung social media responsibly. At alam mo na rin na dahil ikaw ay fresh graduate, darating ang time maghahanap ka ng job. Pag maghahanap ka ng job, you need to sell your branding. Okay? But before you proceed sa next step natin, let's proceed sa pinaka-basic natin kailangan. So, step 3 is find your goal. Decide on what goal you want to pursue. Ano ba ang gusto mo maging? Hindi yung gusto ko maging teacher, gusto ko maging police. No! What I mean is, ano ang gusto mo maging pagkatapos ng ginagawa ng proseso? What brand do you want to be? A strong brand, a soft brand, a reliable brand, ikaw ang bahala. Pero walang magagawa kundi kailangan list it down. Ilista mo, ano yung mga goal mo? Ano yung gusto mong lumabas pagkatapos ng gagawin nating pagbuo ng strong personal brand. And when you make a list, make sure specific yan. Specific. Pag specific kasi yung goal mo, you will have a specific outcome na gusto mo. Specific tayo. Okay? Because a specific goal can make a specific output na talagang matatanggap. Then, pagtapos mo na yung step 3 na yan, proceed tayo sa step 4. May specific goal ka na, nahanda na sa specific output na gusto mo. Mag-decide ka naman ngayon. Ano ang gusto mo maging tingin ng tao sa'yo? How do you want people to perceive who you are? How do you want people to see who you are? And how do you want people to react of who you are? Ikaw mag-decide mo. Ako'y shock. Ganon. O kaya, wow, si ano. O kaya, uy, si Crush. Ganon, di ba? Ikaw ang bahala. List mo yan. That's step 4.
So let's proceed sa step 5. Alam mo na kung ano yung goal mo. Alam mo na yung specific output mo. Now, step 5. Decide, sino ba gusto mong maging audience? Sino ba ang gusto mong pagbentahan ng personal brand mo? And so we're done with step 1 to 5. Nakapag-decide ka na ikaw yung product, logo, yung promise, at napili mo na yung medium na gagamitin natin for the strong brand that we want to make. And you have decided about your goal, and you have decided about the specific output na gusto mong pagbuhusan ng goal mo. And you have now decided kung sino yung target audience mo. This is now the time to make it come together all at once. Gagawa tayo ng personal mission and vision. Dami naman. Grabe. Ayaw mo? Gusto mo, di ba? So, proceed tayo. Let's make your own personal mission and vision. To wrap it up, no? Basically what you learned right now is how to build your own personal online brand. I personally chose to use the online platform for personal branding because that is what is trending right now. Because siguro nakikita ko na kailangan din yung mga professional brands. So, if you want to learn more about personal branding, mahaba kasi ang topic ng personal branding. Hindi siya kaya ng 1 oras, 2 oras. It's a whole day event for you to be trained about personal branding. So, siguro, abangan nyo yung full program ng aking personal branding training. At yun ay gagawin ko nang nandyan ako. At i-invite ko po kayo pag dumating yung time na yun. But for now, I would like to thank the Gordon College, the officers of the organizers of this event for inviting me kasi kahit paano na-share ko yung favorite topic ko ever since nasa college pa ako. I really love discussing about personal branding. No? So, for now, I hope you've learned at andyan naman si Miss Angge at andyan din si Miss Aisha for you to wrap up this topic na present ko ngayon. I hope you liked it and I know it's not enough. But ito lang yung kaya kong pagkasyahin sa oras na binigay sa akin and yun din naman yung kasya lang sa inyong interest for today because I don't want to give you too much na i-absorb ninyo per a day kasi it might result into information overload at hindi na rin healthy. So thank you again to Gordon College for inviting me and I hope you like what you have learned so far about personal branding. Thank you very much and good day!